Kamusta mga kamausisa? Welcome sa Mausisa, ang channel na hindi natatakot tanungin ang pinakamalalim na tanong sa buhay, universo at lahat ng bagay na iniisip natin pero hindi natin sinasabi. Isipin mo to sandali. Paano kung bukas ng umaga, magising ka at biglang wala na talagang Diyos? Walang lumikha ng lahat. Walang nagbabantay sa'yo 24/7. Walang langit na hinihintay. Walang impyerno na pinangangambahan. Walang dasal na sasagot. Anong mangyayari sa iyo, sa pamilya mo, sa buong Pilipinas, sa buong mundo? Mananatili pa rin bang may saysay ang buhay? O bigla na lang lahat magiging walang kwenta? Ngayon, tayo'y magde-deep dive ng sobrang lalim sa eksaktong tanong na yan. What if walang Diyos? Hindi ito pag-atake sa paniniwala ng kahit sino. Purong mausisa ito. Tatawagin natin ang science, philosophy, ethics, psychology, kasaysayan at kahit ang sarili nating buhay. Manatili ka hanggang dulo kasi bawat minuto may bagong twist, bagong tanong, bagong wow moment na posibleng magbago ng buong pananaw mo. Tara na, simulan natin ng mabagal at malalim. Magsimula tayo sa pinakamatinding lagsabi nito noong 1882. Si Friedrich Nietzsche. Sabi niya, God is dead. God remains dead. And we have killed him. Hindi siya nagdidiwang. Natakot siya. Kasi kung patay na ang Diyos, anong mangyayari sa ating moral compass? Sa ating sentido ng tama at mali? Sa ating dahilan para maging mabuti? Pero teka lang, paano kung ang pagkamatay ng Diyos ay hindi katapusan ng lahat, kundi simula ng tunay na kalayaan ng tao? Si Nietzsche ang nagsabi na kapag nawala ang Diyos, mawawala rin ang absolute truth, absolute morality. Kaya kailangan nating maging ubermensch, yung superhuman na gagawa ng sariling halaga, sariling batas, sariling purpose. Hindi na tayo aasa sa utos mula sa itaas. Tayo mismo ang lilikha ng ating kahulugan. Isipin mo, kung walang Diyos na nagdidikta kung ano ang tama, sino ka para magdesisyon sa sarili mo? Matatakot ka ba o masisiyahan ka? Susunod, si Jean-Paul Sartre, ama ng existentialism. Sabi niya, existence precedes essence. Ibig sabihin, una kang nabubuhay, tapos ikaw mismo ang gagawa ng kahulugan mo. Walang pre-written script mula sa Diyos. Walang blueprint. Walang ito ang plano ko para sa iyo. Nakakatakot? Oo, sobra. Pero liberating din. Dahil ibig sabihin, ikaw ang may hawak ng remote control ng buhay mo. Sandali lang. Kung lahat ay walang built-in purpose, bakit parang mas masarap pa rin mabuhay kapag alam mong ikaw ang may hawak? Si Albert Camus naman sa kanyang The Myth of Sisyphus, sinabi niya na ang buhay ay absurd, walang inherent meaning. Parang si Sisyphus na paulit-ulit na initataas ang bato sa bundok tapos babagsak ulit. Pero sa halip na magpakamatay sa kawalan ng saysay, dapat tayo'y magre-rebel. Magmamahal pa rin tayo, lalaban pa rin, tatawa pa rin, at sasabihin natin, sige, kahit walang saysay, pipiliin ko pa rin itong mabuhay ng buo. Isipin mo to, kung lahat ay absurd, bakit mas masarap pa ring umibig, tumawa at lumaban? Si Fyodor Dostoyevsky sa kanyang libro na The Brothers Karamazov, sinulat niya, kung walang Diyos, lahat ay pinapayagan. Ibig sabihin, walang divine law, walang eternal punishment, kaya pwede na ang kahit ano, pagnanakaw, pagpatay, pang-aapi. Pero ang tanong natin ngayon, totoo ba yon sa totoong buhay? O baka tayo mismo bilang tao ay may kakayahang gumawa ng mas magandang moral code kaysa sa takot sa impyerno? Pero bago tayo umalis sa philosophy, paano kung ang science mismo ay sumasang-ayon na walang kailangang Diyos para ipaliwanag ang lahat? Huwag kang aalis, malalim pa to. Pagkatapos ng philosophy, tara sa science. What if walang Diyos? Paano kung lahat ay pure natural processes lang mula simula hanggang ngayon? Pero bago tayo lumalim, tanungin mo muna ang sarili mo. Kung walang Diyos,
Paano nag-start ang lahat? Paano nagkaroon ng isang bagay mula sa wala? Ayon sa Big Bang Theory, 13.8 billion years ago, isang singularity, isang punto na sobrang siksik ng energy, biglang lumawak. Hindi walang laman ang bago nito. Quantum fluctuation ang posibleng nag-start nito. Multiverse theory naman ang nagsasabi na maraming universo at tayo lang ang nasa isang universo na may tamang conditions para sa buhay. Evolution, mula sa simple RNA molecules hanggang sa tao, lahat natural selection at random mutation. Consciousness, emergent property lang ng trillion-trillion na neural connection sa utak. Walang kailangang kaluluwa na binigay ng Diyos. Isipin mo to, paano kung ang nothing ay hindi talagang wala? Paano kung may quantum possibility pa rin kahit sa kawalan? Ito ang tinatawag na God of the Gaps. Dati, kapag may kidlat, si Zeus. Kapag may sakit, demonyo. Kapag may eclipse, galit ng Diyos. Ngayon, electricity, germs, at orbital mechanics. Bawat discovery, lumiliit ang puwang na kailangan ng Diyos para ipaliwanag. Hindi sinasabi ng science na definitely walang Diyos, pero malinaw na hindi kailangan si God para maipaliwanag ang lahat ng nangyayari. Nakakakilabot ba to? O liberating? Kasi ibig sabihin, tayo mismo ang may kontrol sa ating isip at desisyon. Latest data mula sa James Webb Space Telescope, quantum mechanics at neuroscience, lahat sumasang-ayon. Ang universo ay gumagana ng perpekto kahit walang supernatural intervention. Pero paano naman ang puso at kaluluwa natin? Paano tayo magiging mabuti kung walang Diyos na nagmumonitor? Manatili ka, susunod na section yan. Euthyphro Dilemma ni Plato noong 399 BC. Mabuti ba ang isang bagay dahil sinabi ng Diyos? O sinabi ng Diyos dahil mabuti ito? Kung una, arbitrary lang. Pwede niyang sabihin na masama ang pagmamahal. Kung pangalawa, kailangan ba talaga ng Diyos para malaman natin ang mabuti? Isipin mo, kung bukas ipahayag na walang Diyos, magiging masama ka ba agad? Bakit o bakit hindi? Secular ethics, humanism, utilitarianism, evolutionary psychology. Ang empathy at cooperation ay nagsimula sa evolution. Kailangan nating magtulungan para mabuhay ang species. Hindi kailangan ng utos mula sa itaas. Real talk. Tignan ang mga bansa na highly secular tulad ng Scandinavia and Japan. Top sa happiness index, trust, and mababa ang crime rate. Walang Diyos sa constitution nila, pero mas maayos pa ang lipunan kaysa sa maraming religious countries. Sa Pilipinas naman, paano kung ang bahala na and kapalaran ay mawala? Magiging mas proactive ba tayo sa buhay? O magiging hopeless? Dostoyevsky sabi, kung walang Diyos, lahat ay pinapayagan. Pero data ng kasaysayan and ngayon, hindi naman ganon. Pros and cons. Mas malaya, mas responsible, mas creative. Pero posibleng moral vacuum sa una kung hindi tayo handa. Pero paano naman sa personal level mo? Paano magbabago ang buhay mo kapag walang Diyos na nagbabantay? Walang Diyos. Walang cosmic daddy na nagbabantay sa iyo. Walang everything happens for a reason. Nakakatakot? Para sa iba, nakaka-empower. Tanungin mo ang sarili mo ngayon. Kung walang Diyos, ano pa rin ang dahilan mo para gumising bukas at magpatuloy? Death anxiety, purpose crisis, freedom plus responsibility. Cognitive science ng religious belief, pattern-seeking brain natin ang gumagawa ng Diyos para mabawasan ang takot sa kawalan. Pero alam mo ba, maraming atheist ang mas grateful sa buhay dahil alam nilang ito lang ang mayroon sila, kaya maximizing nila ito. At paano kung ang kawalan ng Diyos ay nagbibigay ng tunay na pag-ibig? Hindi dahil sa langit, kundi dahil pipiliin mo pa rin ang iba kahit walang reward. Kasaysayan, Ancient Greece, walang single god.
Enlightenment, Soviet atheism, modern secular Europe, Philippine angle, Spanish colonialism plus Catholicism, EDSA people power na may Diyos ang bahala. Paano kung walang religious narrative? Baka mas mabilis ang pagbabago. Future, paano kung ang AI ang maging bagong Diyos? Omniscient, omnipresent, pero walang moral judgment. Isipin mo, kung ang AI ay mas mahusay magbigay ng purpose kaysa religion, anong mangyayari sa sangkatauhan? Yun na nga mga kamausisa, what if walang Diyos? Salamat sa panonood hanggang dulo. Kung nahook ka sa video na ito, mag-like, subscribe sa channel na ito at comment kung ano ang naging what if moment mo. See you sa susunod na mausisang paglalakbay. This is Mausisa. Keep questioning.